We are going to continue our series on The Bible Explains, Part 146. For EMI Online Season 8 students, this is your Session 4. Today, we are going to continue our discussion on the shadow of Christ in the Old Testament, Part 4. Let us pray. Let us commit this verse to the Lord. Our dearest Father in heaven, we are so very thankful for how you have gathered us today. Thank you so much for these beautiful people who came here today to worship you. Thank you so much for the beautiful people who are joining us via online. Thank you that you inhabit the praises of your people. Thank you for the wonderful time of praise and worship. We commit to you this time, even this learning time. It is our heartfelt prayer that everything that will be said and done only for your glory and for the blessing of everyone. This we pray, Father, only in the name of your Son, our Lord and Savior, Jesus Christ, by the power of the Holy Spirit. And everybody would just simply say, Amen. Palakpakan natin ng malakas ang Panginoon. Ito po ang panalangin ng salmista at dapat ito rin ang ating panalangin pagtingin natin sa salita ng Diyos. Psalms 119 verse 18, Open my eyes that I may see wonderful things in your law. Pag binasa natin ang kasulatan, more particularly ang kautusan na isinulat ni Moises, kailangan bukas ang ating spiritual na mata para makita natin ang kagandahan dito. We have two sets of eyes. We have natural eyes and we have spiritual eyes. You can read the book using your natural eyes, but it takes your spiritual eyes to see the wonders and even the wonderful things in the Word. Ang ating Panginoong Kristo ang pinakamagandang bahagi ng kautusan. Alisin mo ang ating Panginoong Kristo, wawawala ng saysay ang kautusan. Dahil ang kautusan ay anino lamang ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya pag binuksan mo ang kasulatan, particularly ang kautusan, ang mga isinulat sa lumang tipan, more particularly the writings of Moses, and even generally the writings of the prophets and even the book of Psalms, when you read all of them, when you read them with your spiritual eyes, you see only Jesus. Si Jesus ay nasa bawat pahina ng kautusan. Sa paglipas po ng 3 linggo na pagbagtas natin sa serye na ito, we learned a lot of things. We learned that the law is only but a shadow. Hebrews chapter 10 verse 1. And Christ is the reality, the body of the law. And you don't have to be a genius to figure this out, or even be a scientist to know that without a body, there is no shadow. And it is very clear that the law is the shadow of Christ. The reality, the embodiment, the body of the law is no other than the Lord Jesus Christ. Sa makatwid, pag tinignan mo ang kautusan, hindi ito tungkol sa kautusan. Tungkol talaga ito sa ating Panginoong Jesucristo. Can you say amen? Amen? Kapag tinignan mo ang kautusan na wala kang spiritual na mata, ang nakikita mo lamang ay, do this, do that. Don't do this, don't do that. But with your spiritual eyes open, you see Jesus is the embodiment of the law. Can you say amen? Christ is the body. The law is but a shadow. Matthew 5:17, Christ is the fulfillment of the law. Very clear. Pinulfill niya po ang full requirements of the law. Not partly, not partially, but completely. Fully met the requirements of the law. According to the Apostle Paul, written in the book of Romans, chapter 8, verses 3 to 4. Also very clear na maintindihan po natin that Jesus is the end of the law. He is the terminal. He is the termination. He is the completion
of the law. Romans chapter 10, verse 4. Sa nakalipas na 3 linggo ay marami na rin po tayong na-cover. In fact, natutunan po natin ang ilan sa mga mahalagang anino ni Kristo sa lumang tipan na nabanggit ni Moises sa kanyang pagsulat. Silipin natin ng mabilisan. We learned in the past 3 weeks that Christ is the Lamb, Christ is the bronze snake on a pole, and that Christ was the rock that Moses struck. We are going to continue our discussion. But today, we are going to talk about this in a different view. We call it biblical typology. Before we begin discussing biblical typology, we need to first define what is biblical typology. You can see this on your screen. I'll give the definition. Para pag dinidiscuss natin, alam natin kung ano yung pinag-uusapan po natin. So what is biblical typology? It is a method of interpreting the Bible that involves finding patterns, themes, or symbols in the Old Testament that prefigure or foreshadow events, people, or concept in the New Testament. In short, ang Old Testament po ay types. Ang New Testament ay antitypes. The fulfillment of the prefigure or the foreshadowing in the Old Testament. Furthermore, it involves recognizing connections between Old Testament figures or events and their fulfillment or counterpart in the New Testament, pointing to Jesus Christ and His redemptive work. Bakit naman po? Kasi ang buong Biblia, isa lang ang kwento. Hindi ho maraming kwento. Ang iba ay peripherals lang. There is only one central message. Yan po ay ang ating Panginoong Jesucristo at ang kanyang tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. Ang lumang tipan ay hula, ang bagong tipan ay katuparan. Kaya lahat ng inihula sa matandang tipan patungkol sa ating Panginoong Jesucristo at sa kanyang gagawin sa krus ng Kalbaryo ay natupad lahat sa bagong tipan. Kaya pag binabasa po natin, ay maaari nating makita ng malinaw na meron pong types and antitypes. Meron pong prophecy, merong fulfillment. Meron pong shadow at meron pong embodiment ng shadow. And that is what we're going to discuss today. Today we're going to talk about biblical typology, more particularly the Old Testament type. And then we're going to look at the New Testament anti-type. Sa Old Testament, titignan natin yung mga characters na maliwanag na mga types of Christ at hindi po dahil palagay lang natin. We have to look at the New Testament in order to see na ito yung anti-types. Ibig sabihin, hindi ko naisip lang o palagay ko ito ay type ni Christ. Tulad ng ginagawa ng iba na parang spiritualizing and allegorizing. Bumabasa sila and they're trying to allegorize, trying to spiritualize. Type of Christ ito. Unless it is alluded to in the New Testament by the New Testament writings, more particularly the Apostle Paul, then we should not take that seriously. Dapat seryoso lang tayo sa mga types and antitypes when it is clearly mentioned in the Old Testament and alluded to in the New Testament. So let's begin. Number 1 is Adam. Adam is a type of Christ's humanity. Isa sa maliwanag na teaching ng Bible ay ang ating Panginoon Jesucristo ay tao dahil siya po'y nagkatawang tao. Hindi po siya likas na tao, hindi po siya dating tao, siya po ay Diyos na nagkatawang tao. May mga relihiyon na hindi ganito ang paniniwala. We need
to respect them. We don't need to attack them. We don't need to quarrel with them sapagkat ang bawat tao ay mayroong kalayaan sa anumang paniniwalang pangrelihiyon. Karapatan po nila ang maging mali. Always remember, you have the right to be wrong. At yan po, mga kapatid, ay maliwanag. Mali po ang anumang katuruan na tumatanggi sa pagka-Diyos ni Kristo. Dahil si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao. Hindi po siya hybrid. Hindi po siya mistizo. Hindi po siya 50% God. Hindi po siya 50% man. Hybrid po ang tawag doon. Si Jesus po ay 100% God, 100% man. Yun po ang tawag, hypostatic union. The union of two natures in one person. The Lord Jesus is fully God and fully man. At bilang tao, ang kanya pong type and antitype ay maliwanag po sa Bible. Adam is a type of Christ's humanity. We're going to look at this, and at the end, we're going to have a life application. Because knowing this will just make your head full of information. But what is even more important is what we have up here in our head will go down in our heart, so it will begin to show in our everyday life. Kasi ang pinakamahalaga ay maipamuhay natin kung ano yung alam natin. Can you say amen? Romans chapter 5 verse 14. The Apostle Paul writes, "Yet death reigned from Adam to Moses, even over those whose sins were not like the transgression of Adam, who," referring to Adam, "who was a type of the one who was to come," referring to Christ. Sa maliwanag, hindi natin to akala, hindi natin to kuro-kuro, maliwanag sa sulat ni Pablo na si Adam ay type of Christ. Now, later on, I will explain to you in what point, bakit po siya naging type. Maliwanag po na sinasabi na siya po ay type of Christ, of course, in His humanity, in His incarnation. Yung word na Adam sa Hebrew at sa Greek, pares lang ang meaning, pares din ang basa, Adam. English, Adam. Tagalog, Adan. Sa Greek, Adam. Sa Hebrew, Adam. Ang ibig sabihin isa lang, man. Man. Kaya po, ang ibig sabihin ng Adam, tao. Well, alam po ninyo na kapag sinabi pong man, iniisip nyo lalaki. Well, hindi sa lahat ng bahagi ng Biblia. Meron pong tinutukoy ang Bible ng translation na man referring to a person, tao. At alam din naman ninyo na ang babae ay tao. Kaya ang tawag sa kanya, woman. Woman. Galing sa lalaki. Kasi ang babae ay kinuha sa tadyang ng lalaki. Hindi kinuha sa ulo para pangunahan ng lalaki. Hindi rin naman kinuha sa paa para tapak-tapakan ng lalaki. Kinuha sa tagiliran para maging sidekick. Partner sa buhay. At yan ang kalooban ng Panginoon. If you believe that, say amen. Amen. See, malakas mag-amen ang mga wala pang asawa. Now, we need to talk about the humanity of Christ. Yun pong type na binanggit po dyan sa verse na yan, type, ang King James Version ang ginamit figure. Figure. Ang Greek word na ginamit po dyan ay tupos, meaning resemblance. Sa Tagalog, nahahawig o may pagkakahawig. Sa mga kapatid, si Adan ay may pagkakahawig kay Kristo. Saan? Saang parte? Siguradong hindi sa pagka-Diyos. Dahil si Adan ay hindi naman Diyos. Si Adan ay tao, so saan nahahawig si Kristo sa kanyang pagiging tao? Maliwanag
So the question is, in what aspect Adam was a type of Christ? The answer is, Adam was a type of Christ in the aspect of humanity. However, Christ is superior than Adam. Siya po, si Adam, ay type of Christ only in the aspect of humanity. No more, no less. Kailangan doon lang. Hindi siya pwedeng magkaroon pa ng ibang kahulugan sapagkat pag binasa mo na ang Bible, si Jesus, being the second Adam, is far superior than the first Adam. And we'll talk about that even more as we discuss. So isa sa pinakamahalagang teaching ng Bible ay ang incarnation of Christ. The very reason we celebrate Christmas because God became flesh. Sabi po ng John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sabi po ng John 1:14, and the Word became flesh. Yun po yung incarnation. And dwelt among us, we beheld His glory, the glory of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Yung pong sanggol na ipinanganak sa sabsaban ng Bethlehem ng unang Pasko, yun po yung incarnate God, ang Diyos na nagkatawang tao. Maliwanag po yan sa 1 Timothy 3:16. Minention ni Apostol Pablo, ang sabi niya, dakila ang hiwaga ng kabanalan. Ano yon? Ang Diyos ay nagkatawang tao. Maliwanag po yan. Great is the mystery of godliness. God was manifested in the flesh. Kaya alam po ninyo, kung si Jesus yung nagkatawang tao, nilinaw ni Apostol Pablo, yun ay Diyos na nagkatawang tao. Nung siya po'y magkatawang tao, hindi nawala ang kanyang pagka-Diyos. Ito ay Diyos na binihisa ng tao. Ito'y Diyos na nag-anyong tao. Pero bilang tao, hindi ho inalis ang pagka-Diyos, na natili po siyang Diyos. Of course, sa limitado nating kaisipan, parang hindi natin yan mauunawaan ng kabuuan. And it is just okay. Because with this limited mind that we have, paano naman natin mauunawaan ang Diyos na walang limitasyon? Paano mong ipapasok ang walang limitasyon sa limitadong kaisipan? We need to accept it by faith as revealed truth in the Word of God. Maliwanag, nababasa natin sa Bible, we may not fully explain everything, but we need to accept it as the truth revealed to us in the Word of God. Now, Philippians chapter 2 verse 5 following verses, pinaliwanag ni Apostol Pablo rito ang incarnation o ang pagkakatawan tao ni Kristo na siya namang tipo ni Adan. Remember, Adam, the type of Christ, humanity. The Apostle Paul writes, let this mind be in you which was also in Christ Jesus. Who? Referring to Christ Jesus, being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God. Interesting po yung word na form. Ang Greek word morphe, which means nature, being in the nature of God. Kalikasan ng Diyos ay nasa Kanya. Hindi pwedeng nasa iyo ang kalikasan ng Diyos na hindi ka Diyos. Tayo hindi Diyos, wala sa atin ang kalikasan ng Diyos. Kung ikaw ay isda, nasa iyo ang kalikasan ng isda. Ikaw, si Aquaman. Ikaw, si Aquawoman. Maring ikaw ay isang Jezebel o ikaw ay isang Shokoy. Kung ikaw ay may katangian ng isda sapagkat ikaw ay may hasang. Mantak mong nakakatira ka sa ilalim ng tubig, ikaw ay may hasang. Ikaw ay malansa. Dahil ikaw ay isda. Pero, yan ay kung ikaw ay isda. Mabuti na lang sa oras na ito, hindi ako nagsasalita sa mga isda. Amen? So dahil ikaw ay tao, anong kalikasan ng nasa iyo? Kalikasan ng tao. Kung ikaw ay ibon, ang kalikasan ng ibon ay nasa iyo.
Kung ikaw ay tao, ang kalikasan ng tao ay nasa iyo. Dahil si Jesus ay Diyos, ang morpe, the nature of God, ang kalikasan ng Diyos ay nasa Kanya. Anong nangyari? Verse 7, but, look at the big but, contrast, but, made himself, referring to Christ, of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men. Sa makatwid, may nangyari. Yung Diyos, nagkatawang tao. Yung pong word na likeness, ang Greek word na ginamit po dyan ay homoioma. Now, doon po sa mga nanonood sa broadcast, maaring tumataas ang kilay, nagsasalubong ang kilay, kahit di ko nakikita, pero parang nararamdaman ko. Bakit gumagamit pa kayo ng mga Greek? Para kang nagyayabang pa kayo? Hindi po. Ano naman ang pakikinabangan namin kung kami gagamit ng Greek? Hindi naman madadagdagan ng offering ninyo sa paggamit ng Greek. Kaya lang naman kami gumagamit ng Greek sapagkat isa po yan sa susi ng pag-unawa. Interpret the text according to the correct usage of the word. Napipiga mo yung kasulatan pag nakikita mo yung unang salitang ginamit. Tulad dito, homoioma. Ano ibig sabihin nun? Similar shape. Kaya nung si Kristo ay nagkatawang tao, parehas ang kanyang hugi sa tao. Parehas. Hindi ho kakaiba. Pag tinignan mo siya, siya po ay kaparehas ng itsura ng mga tao. May ulo, may kamay, may paa. May katawan, may mata, may ilong. At kung nasaan ang ilong mo, nandun din ang ilong ni Jesus. Kung nasaan ang kamay mo, nandun din ang kamay niya. Kasi ang tawag doon ay homoioma. Similar in shape. Kaya nung siya'y magkatawang tao, mukhang tao, kilos tao, anyong tao. At siya po'y nag-anyong tao sa pinakamababang kalagayan, walang reputation, even in a form of a servant. Verse 8, and being found in passion as a man, he humbled himself, became obedient unto death, even death on the cross. You see right there the plan of redemption. Bakit po kailangan siya magkatawang tao? Kasi po kailangan niyang mamatay. Ang Diyos kasi ay hindi pwedeng mamatay. At ang redemption, kailangan mayroong mamatay. Si Jesus ay sumunod hanggang kamatayan hanggang sa krus. Yung word na passion, ang Greek word na ginamit ay schema, meaning exterior or external. Hindi ba, pag nakita nyo sa Facebook, passion, di ba ito yung mga sinusuot ng tao? Yan ba'y panloob o panlabas? Panlabas, sapagkat passion, di ba? Hindi naman niya sinusuot ng kaluluwa mo. Sinusuot na ng iyong katawan. Kaya pag sinabing schema, external. Pag sinabi pong morpe, internal. Nature, morpe, internal. Passion, schema, external. So, maliwanag na ang larawan. Adam was a type of Christ in the aspect of what? Humanity. External. Internal, he is fully God. Internal, he is fully God. External, he is fully man. Kaya bilang tao, siya po'y kumain. Bilang tao, siya po'y natulog. Bilang tao, siya'y napagod. Bilang tao, siya po ay namatay, ultimately. Ang Diyos hindi ho napapagod. Ang Diyos hindi ho natutulog. Hindi umiidlip. God never sleep nor slumber. Ang Diyos hindi ho nagugutom. Itong lahat ng damdamin at pakiramdam ng tao ay naranasan ni Jesus sapagkat siya'y nagkatawang tao. Siya po ay tipo ni Adan sapagkat si Adan ay tao. Tawag kay Adan, first Adam. Ang tawag kay Jesus, the second Adam. Pero huwag kalimutan that Christ is superior than Adam in all points. At kung yan po tatalakayin po natin, matagal na talakayan, sapagkat pag inihambing mo ang unang Adan sa pangalawang Adan, malayo ang diferensya. Let me give you at least
an overview of the difference between two Adams. 1 Corinthians 15:45, and then we'll look at 47. You can see this on your screen. So it is written, the first man, Adam, became a living being. The last Adam, referring to Christ, a life-giving spirit. Yung unang Adan, tumanggap ng buhay. Yung huling Adan, nagbibigay ng buhay. You see the difference? Parehas po sila Adam, pero the second Adam is far superior than the first Adam because the first Adam is receiver of life. The second Adam is the giver of life. The first Adam was from the dust of the earth. The second Adam, referring to Christ, from heaven. Yung unang Adan galing sa lupa. Yung pangalawang Adan galing sa langit. Kaya po siya ay Diyos dahil walang taong nanggaling sa langit. Siya po ay kasama ng Ama mula pa ng walang hanggang nakaraan. Siya po ang dakilang manlilikha. Siya po ay Diyos na nagkatawang tao galing sa langit, na naog galing sa langit. In fact, Jesus said, I came from heaven. Napakalinaw po niyan. Yan po yung mga direktang pahayag ni Jesus na siya po'y galing sa langit. So, the second Adam is far superior than the first Adam. However, you need to remember that Adam was a type of Christ in what aspect? In the aspect of humanity. Now, look at that again. Adam was a type of Christ in the aspect of humanity. Now, listen to this, and this is extremely important. The sole aspect of Adamic typology in relation to Christ is His incarnation, His becoming man. Everything else is, the second Adam is far superior than the first Adam. Yun lamang po. Kaya kapag nag-aaral tayo ng biblical typology, hindi pwede ang generalization. Dahil si Adam is a type of Christ, everything about Adam is a type of Christ. That is wrong. The first Adam fell. The second Adam did not. See? Hindi ho lahat ng aspect. Meron lang aspect. Kaya ang tawag sa biblical typology, you need to look at the type and you need to look at the antitype. Hindi pwedeng ang pastor o bishop ang mag-imbento. Kailangan ma-prove niya sa scripture na mention ito. Old and new. So you are not making your own typology. You are looking biblical typology. Marami din po kasi mga nagtuturo. Pero parang sila ang gumagawa na sarili nilang typology. Ginagawa nila, ang tawag po doon, allegorism. Tawag doon, spiritualism or spiritualizing everything they read in the Bible. Parang ganito yung nabasa. Tapos gagawan po nila ng i-spiritualize and trying to feed to Jesus Christ. Now listen, unless it is mentioned in the New Testament, it is not legit. It is just man-made, na-invento lang ng pastor o naisip lang niya. Maring hindi po malayong-malayo sa katotohanan, pero hindi pa rin katotohanan sapagkat hindi po yon nabanggit sa banilang na salita ng Panginoon. Can you say amen? So mahalaga po ba yung kanyang incarnation? Super. So the question is, why did Christ need to become a man? I'll give you 3 answers from the Word of God. Why did Christ need to become a man? Ito pong tatlo na ito ay sasagot sa the necessities of Christ's humanity. Kung siya po ay nagkatawang tao, kailangan ba? Kasi iniisip ng iba, hindi naman siguro kailangan. Dahil ang Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa isang kumpas ng kanyang kamay, magagawa niyang lahat. Is it true na sa Diyos walang imposible? So, kung walang imposible sa Diyos, sa isang kumpas niya lang, maligtas na kayo! Ligtas na kayo. So, iniisip ng iba, dahil ang Diyos ay Diyos, magagawa niyang lahat ng bagay. In fact, let me just shock you. Hindi ho lahat ng bagay magagawa ng Diyos. May mga bagay na hindi magagawa ang Diyos. Una,
Hindi ho magagawa ng Diyos magsinungaling. Hindi ho magagawa ng Diyos mamatay. So may mga bagay na hindi niya magagawa. Hindi magagawa ng Diyos labagin ang kanyang sarili. Itinakda ng kanyang salita. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Hindi mababayaran ng kasalanan hanggang walang mamamatay. Kaya hindi niya pwedeng sabihin, bayad na! Pwede ba yun? Hindi pwede. Sapagkat gagamitin ni Satanas yun laban sa Diyos at sasabihin, paano mong nasabing bayad na? Wala pang bayad. Siyempre, pag sinabing bayad na, naniningil ng bayad. At anong patunay na bayad na? Resibo. Kaya pag nagbayad ka, humingi ka ng resibo. Kahit kapirasong papel lang, magpatunay man lang na bayad ka. Huwag kang sasabi na bayad na, pwede na, bayad na. Resibo. Kaya nga pag nag-send ka ng GCash, in-screenshot mo, di ba? Kasi baka mawala na sa circulation yan. Walang patunay na nag-send ka. Nag-send ako. Saan? Sa lolo mo? Patay na yung lolo mo. So, anong patunay? Screenshot. Considered na yan na resibo. Screenshot. Patunay. So si Jesus ay nagkatawan tao. Anong patunay? Maliwanag ang patunay na si Jesus ay namatay at muling nabuhay at buhay magpakailan paman. Praise God, praise God. Shout amen. He lives, Christ Jesus lives today. He walks with me and talks with me along life's narrow way. You ask me how I know He lives within my heart. Alam na alam mo yan sapagkat nabubuhay siya sa iyo. Can you say amen? Ngayon, why did Christ need to become a man? I'll give you 3 necessities of Christ's humanity. Number 1, Christ's humanity offered the perfect sacrifice for our salvation. Without Christ becoming human, there is no way perfect sacrifice can be offered for our salvation. Kaya kailangan talagang magkatawang tao para mai-offer ang perfect sacrifice. Maliwanag po, for the sin to be atoned for and salvation to be sure, a perfect sacrifice is absolutely needed. I'll show you the verse. Romans 6:23. For the wages of sin is what? Death. For the wages of sin is death. Tagalog, ang kabayaran ng kasalanan ay? So para mabayaran ng kasalanan, kailangan may mamatay. Yun po yung necessity ng Christ's humanity. Because God cannot die. God cannot pay our sin without having Him to die. And since He cannot die, He has to become man for Him to die, because the wages of sin is death. But the gift of God is what? Eternal life in Christ Jesus our Lord. So what is the gift of God? Eternal life. What is eternal life? The gift of God. Where can you find this gift of eternal life? In Christ. Wala sa religion. And if you're watching this broadcast for the first time, let me just remind you, hindi relihiyon ang kailangan mo. Ang kailangan mo ay si Jesus. Si Jesus at wala nang iba. Hallelujah. Thank you, Jesus. Si Jesus ang perpektong handog. 1 Peter chapter 1 verse 18 to 19. For you know that it was not with perishable things such as silver or gold that you were redeemed from the empty way of life handed down to you by or even from your forefathers, but with the precious blood of Christ, a lamb without blemish or defect. He is the lamb, the perfect sacrifice for our salvation. Kaya kailangan po ang humanity. It is also important to take note that while He became man,
He remains to be God. Na-mention ko po kanina, hindi ho nawala ang kanyang pagka-Diyos. Dahil kahit nasaan yung tao siya, na-perform niya pa rin ang function niya bilang God. Sapagkat hindi hinubad ang pagka-Diyos. Hindi ho nahuhubad ang pagka-Diyos. Yan po'y nature na nasa loob ng anyong tao at yan ay naroon while remaining to be man. He also remained to be God. Now, I wish I have even more time to fully develop that. Pero yun pong e-book, ang title, Hypostatic Union. The Union of Christ to Natures, Divine and Human. 100% divine, 100% man. Nagsama po yan in one person, in one body. The body of Jesus, the person of Jesus, in one person, two natures. As human, he can die. But as divine, his death offered eternal redemption and salvation. Kaya kung siya'y tao lang at hindi Diyos, mamamatay siya. Pero yung kanyang kamatayan, walang eternal value. You see the dilemma there? Kung siya'y Diyos at hindi tao, hindi siya mamamatay. Kung siya naman ay tao at hindi siya Diyos, mamamatay nga siya. Pero ang kanyang kamatayan, katulad lang ng kamatayan natin, walang infinite value. Kaya ho kailangan magsama yung dalawang nature na yon in one person. Ang namatay ay hindi ang pagka-Diyos. Hindi namamatay ang pagka-Diyos. Ang namatay ay ang kanyang pagkatao, pero yung kanyang pagka-Diyos nandoon sa katawan sapagkat yung nature ay internal, yun pong exterior ay yung kanyang body. Kaya ang kanya pong kamatayan nagbigay ng eternal redemption. Hebrews chapter 9 verse 12. He did not enter by means of the blood of goats and calves, but he entered the most holy place once for all by his own blood, having obtained eternal redemption. Having obtained, yung pong having obtained, sa Greek grammar, nasa aorist tense, already done, already obtained, eternal redemption. How? By His own blood. Wala hong dugo ang Diyos. Ang may dugo lamang po ay ang tao. Kaya sa Jesus nagkaroon ng dugo kasi nagkatawang tao po siya. Ang Diyos walang dugo. Ang Diyos ay Espiritu. Pero nung siya'y magkatawang tao, nagkaroon siya ng katawan, nagkaroon siya ng dugo, by His own blood, having obtained eternal redemption. The word eternal comes from the Greek word aion. The word redemption, lutrosis. Put that together, aion, lutrosis, eternally or forever paid. Kaya bayad na. Makinig po, wala ka ng atraso sa harap ng Diyos. Forever paid. Forever paid. Everybody shout, in Christ I am forever paid. In Christ I am forever paid. One more time, louder. In Christ I am forever paid. Kaya hindi ka na pwedeng singilin ng Diyos. Hindi ka na pwedeng singilin sa mga binayaran na ni Kristo. Well, tatanungin ko nga kayo para magkaintindihan tayo. Paano mong babayaran ng bayad na? Ang tagal niyo sumagot. Paano mong babayaran ng bayad na? Hindi na babayaran. Hindi mababayaran. Ito pa, paano mong dadagdagan ng kompleto na? Ito pa, paano mong tatapusin ang tapos na? Napansin niyo po yung tatlong kaisipan na yon? Kapag naintindihan mo ang finished work, magiging maliwanag sa iyo ang relasyon mo sa harapan ng Diyos. It is all by the finished work of Jesus. Forever paid. Forever paid. Wala ka ng atraso. Heaven is sure. Pag nagpantay ang iyong paa, pumikit ang iyong mata, heaven will be your final home. Walang stopover. Skyway. Diretso. Walang pasyam. Walang paapat na po. Pag namatay Eka, nag-i-stay dito ng 40 araw, naniningil sa mga hindi nakabayad.
Para ikaw mapayapa ang namatay, kailangan ipasyam, kailangan ipaapat na po, at kailangan ipababang luksa para payapang-payapa na siya. May balita ko sa iyo, yung namatay, mas payapa kaysa sa iyo. Ikaw, bagabag na bagabag ka pa sa mga bayarin ng buhay. Yung namatay, payapa na, kung siya ay nasa Panginoon. Kaya yung nakalagay sa lapida, rest in peace, hindi pwedeng ilagay yan sa lapida ng mga makasalanan. Dahil walang rest and peace sa impyerno. Sila'y parurusahan, pahihirapan, araw at gabi, magpakailan-kailan pa man. Matindi. Matindi. Yan ay kapag tinanggihan mo ang grasya. Pero pag tinanggap mo ang grasya, yung pong impyerno na yon, binayaran na ni Kristo para sa iyo. At ikaw ay magkaroon ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kaya ang inaalok namin sa inyo, hindi relihiyon, relasyon. Sa tuwing pagkatapos ng broadcast, binibigyan namin ng opportunity ang mga nakapanood, tanggapin ninyo ang kaligtasan, tanggapin nyo ang regalo. Hindi namin kayo inaalok ng simbahan. Hindi namin kayo inaalok ng relihiyon. Ang inaalok namin sa inyo, grasya. Pag tinanggihan mo, disgrasya. Kaya wag mong tanggihan. Tanggapin mo ang grasya ng Panginoon. Receive the grace of God. Shout amen. Hebrews chapter 10 verse 14, because by one sacrifice, He has made perfect forever those who are being made holy. Not only you are forever paid, you are forever perfect on the merit of the finished work of Christ. Tindi. Kaya kita ninyo mga kapatid, yun yung emphasis ng full grace. Yun yung naririnig mo pag pumunta ka sa simbahan kung saan ipinapangaral ang tinapos na gawa ni Kristo. Hindi yung paulit-ulit na walang katapusang gagawin mo, kundi yung paulit-ulit na binabanggit natin yung tinapos na gawa ni Kristo. Sapagkat bayad na, tapos na, kompleto na. Pag bayad na, wala ka nang babayaran. Pag kompleto na, wala ka nang idadagdag. Pag tapos na, wala ka nang gagawin sapagkat tinapos lahat ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. 1 Corinthians 15:22, for as in Adam all die, even so in Christ, referring to the second Adam, all shall be made alive. If you are in Christ, you are made alive. Because in Adam you die, in Christ you are now made alive. Are you in Christ? Very good. Because the humanity of Christ, number one, offered the perfect sacrifice for our salvation. Number two, Christ's humanity secured perfect victory over sin, death, and Satan. Dahil po sa humanity of Christ, hindi lang nag-provide ng perfect sacrifice, nag-provide din po ng perfect victory. Talo na ang kasalanan, talo na ang kamatayan, talo na ang dyablo. Of course, kailangan mo maintindihan. Dahil pag di mo naintindihan, aakto kang talunan. Pag di mo naintindihan, takot ka sa kamatayan. At pag di mo naintindihan, aakto kang talunan sa kasalanan. Let's look at the scripture, 1 Corinthians 15:54-55. When the perishable has been clothed with the imperishable, and the mortal with immortality, then the saying that is written will come true. Death has been swallowed up in victory. Nilulun na ang kamatayan. Dahil si Kristo'y namatay, nilulun na ang kamatayan. Hindi ikaw ang lumulon. Nilulun ito ni Kristo alang-alang sa iyo. At dahil ikaw ay na kay Kristo, ang nilulun ni Kristo, nilulun niya para sa atin. Where is death? Where, O death, is your victory? Where, O death, is your sting? Verse 56, the sting of death is sin. The power of sin is the law. But thanks be to God, He gives us what? The victory. How? Through our Lord Jesus. Wala kang sariling tagumpay. Hindi mo tinalo ang kaaway.
Hindi mo siya tinalo ng prayer and fasting mo. Hindi mo siya tinalo ng serbisyo mo. Hindi mo siya tinalo ng prayer mo. Hindi siya tinalo ng don't watch prayer mo. Ikaw ay tumatayo sa tagumpay ni Kristo. Si Kristo ang tumalo at dahil kay Kristo, ibinigay niya sa atin ang tagumpay. Amen. Ang kamalian ng maraming pagtuturo tungkol po sa spiritual warfare, sila'y tumatayo para manalo, sila'y tumatayo at lumalaban para manalo. Ang tamang turo ng spiritual warfare, tumatayo tayo sa posisyon ng panalo ni Kristo. At dahil si Kristo'y panalo, hindi tayo pwedeng matalo. Sabi sa Biblia, tayo higit pa sa mananagumpay. Kung ikaw ang lumaban, ikaw po ang conqueror. Pero kung nakinabang ka lang sa tagumpay ng conqueror, ang tawag sa iyo, more than conqueror. Kung ikaw ang boksingero nakipagbasagan ng muka doon sa ibabaw ng lona, tawag sa iyo, conqueror. Pero pag ikaw ay tumanggap ng pakinabang doon po sa boksingerong basagang muka, ang tawag sa iyo, more than conqueror. Hindi tayo ang lumaban. Huwag mong bibiruin ang sarili mo. Hindi tayo ang lumaban. Si Kristo ang lumaban. Ipinanalo niya ang laban. At nung manalo siya, inabot niya sa atin ang kanyang panalo. Kaya panalo tayo sa sino mang na kay Kristo. Amen! Kaya hindi ka natalunan ng kasalanan. Sabi na, hindi ko mapaglabanan itong bisyo na ito. Kaya mo! Dahil tinalo na ni Kristo ang bisyo na yan. Hindi ko mapaglabanan ang kasalanan na ito. Kaya mo! Sapagkat tinalo na ni Kristo ang kasalanan na yan. How do we know for sure? I'll give you the verse, Romans 6:14 from the New King James Version. For sin shall not have dominion over you. For sin shall not have dominion over you. For you are not under law, but if you are under grace, meaning under the finished work of Christ, sin shall not have dominion over you. Now look at this from the NIV, same verse. For sin shall not be your master. Why? Because you are not under law, but are you under grace? Taas ang kamay ng naniniwala. Say under grace. Are you under grace? Sin shall not be your master. Hindi ka pwedeng diktahan ng kasalanan. Sabi ng kasalanan, singutin mo! Sabi mo, hindi na. Binago na ako ng Panginoon. Marami na akong nasingot niyan. Nung hindi ko pa natanggap ang biyaya. Nung tanggap ko ang biyaya, hindi ko na kailangan sumingot ng bawal na gamot sapagkat tinanggap ko na ang biyaya ng Panginoon. Hindi na ako katulad ng dati. Amen. Toma pa more! Tagay pa, pre! Pasensya na, pre. Hindi na ako pwede pang uminom sapagkat nang ininom ko ang tubig ng buhay, ako'y nagkaroon ng kasapatan, nagkaroon ng pagbabago ang aking buhay. Bakas pa more, taya pa more, baka sakaling swertein ang buhay mo, pre. Ayaw ko na. Ayaw ko na. Sapagkat binago na ako ng Panginoon. Hindi na ako umasa sa swerteng numero. Ako'y pinagpala na at pinabura ng Panginoon. I am blessed and highly favored. Shout amen. Kasi nabago ka mula sa loob papalabas. Yun ang tawag regeneration. Born again. Ang pagbabago sa loob papalabas, yun ang regeneration. Nagbago ka muna sa spirito, nagbabago ka sa kaluluwa hanggang mamakat sa iyong katawan ang tunay na pagbabago. 1 John chapter 3 verse 9. Whoever has been born of God, meaning born again, does not sin. Present tense, does not sin. Kailan yung present tense? Ngayon, does not sin. Why? For his seed, the seed of God, remains in him. Remains, present tense. Nasa iyo ang binhi ng Diyos. The sperma of God, the life of God, the nature of God. Kung paano yung seed ng lalaki, the sperm of the man, nandun po yung life of man, nandun po yung nature of man. Nandun yung nature, yung kulay ng kanyang buhok, yung complexion, kulay ng kanyang balat, kulay ng kanyang mata, yung smart ng tao na may-ari ng sperm, nandun lahat yon.
And the sperm of God, the sperma, the life of God is deposited inside your born-again spirit. So the nature of God is inside. That's why the Apostle Peter explains you become partakers of God's divine nature. And now, as a result, sabi ni John, you do not sin. For the seed of God remains in you. Look at the next line. He, referring to a born-again person, cannot sin. Tell me why? Because he has been born of God. Kapag na-born again ka, mga kapatid, hindi ka nakatulad ng dati from the inside out. Ang laki ng pagbabago. Bakit? You become a new person from the inside. And the new self is now like God in true righteousness and holiness. Ephesians 4:24. Your born-again spirit is like Christ. 1 John 4:17. Your born-again spirit is one with Christ in spirit. One spirit. 1 Corinthians 6:17. Di ba ang mag-asawa, one flesh? Kay Kristo at saka ikaw, you become one in spirit. Isa lang ang iyong spirito. You become one in Christ, in spirit. 1 Corinthians 6:17. A true born again simply cannot live in sin. Sabi nila, namumuhay sa pagkakasala. Hindi yan pwedeng gawin ng tunay na born again. Ang born again pwedeng magkasala, magkamali, madapa, matalamsikan ng kasalanan, pero hindi pwedeng bumalik at mamuhay sa pagkakasala. Bakit? Sabi nga hindi eh. So it's not a matter of reason, it is a matter of affirmation. Cannot, hindi pwede. Now, let me show you the scripture. Romans 6:1 and 2. Look at the scripture. What shall we say then? Shall we go on sinning so that the grace may increase? Sin pa more, grace pa more, sin pa more, grace pa more. Sabi ni Apostle Paul, by no means. We died. Died. Patay na, hindi pa. Died. We died to sin. How can we live in it any longer? There is no way for a true born-again Christian to live in sin. Absolutely not possible. If you are a true born-again believer, you cannot live in sin. I'm not saying you cannot commit sin or you will not commit sin. You will still commit sin. You will still commit error. You will still commit mistakes. But you cannot live in sin. Now, look at this from God's Word translation. Same verse. What shall we say then? Should we continue to sin so that God's kindness or God's grace will increase? Anong sagot niya sa verse 2? That's unthinkable. As far as sin is concerned, we have died. Tanong ko sa inyo, yung po bang patay na nasa loob ng kabaong, meron ba siyang magagawa? Wala na. Patay nga eh. Ha? Patay. Patay ka na sa kasalanan. As far as God is concerned. Ang tinutukoy pong patay dyan ay ang iyong spirito. Patay na sa kasalanan dahil buhay ka na sa Diyos. At dahil patay na sa kasalanan, you cannot live in sin. Furthermore, isa sa mga maanghang na bintang sa mga nasa grasya, di umano, ay inaabuso ang grasya. Hindi ho. Bisa, di ba may mga nangaabuso sa grasya? Meron. Pero hindi ho yun mga tunay na mananampalataya. Pakita ko sa inyo kung sino sila para makilala nila ang sarili nila. Jude, verse 4. I say this because some ungodly people. What kind of people? Christian or non-Christian? Non-Christian. Kasi ang mga Christian, godly, di ba? Godly. Ang kabaliktaran, ungodly people have wormed their way into your churches. So saan makikita ang mga ungodly people? Local churches. So nagsisimba rin ang ungodly people? Yes. Nasa church din yan. Bago pumunta sa sabungan. Bago pumunta sa inuman. Bago pumunta sa sugalan. Dumadaan din sa church. Bisa nagpe-pray pa yan, Lord, give me the number. Lord, show me the number. Nung manalo, Lord, thank you. Pinasalamatan ng Lord. Parang akala niya ang Lord pa nagbigay sa kanya ng number.
Yan ba'y mga Christian? Hindi po. Ungodly. Saan sila matatagpuan? Sa mga simbahan. Saying. So mga nagsasabi dito, mga ungodly people, saying that God's marvelous grace allows us to live immoral lives. So mga nagsasabi, dahil may grasya na mamuhay tayo sa pagkakasala, hindi mga Christian nagsasabi noon, mga non-Christians. Now, look at the next line. The condemnation of such people. What kind of people? Was recorded long ago, for they, who are they? The ungodly people have denied our only Master and Lord Jesus Christ. So sila po'y ungodly, denier of Jesus. Sila po yung mga nagsabi, may grasya naman. Mamuhay tayo sa pagkakasala. Yamang may grasya. Hindi ho kami ganyan. At hindi ho yan tama sa mga totoong nakatanggap ng grasya ng ating Panginoon. Can you say amen? Bakit? Sapagkat pag ikaw ay tumanggap ng grasya, daig mo na ang kasalanan. Daig mo ang kamatayan. In fact, binura na ang bokabularyo ng kamatayan sa mga Kristiyano. Ang tawag lang ay natutulog. Ang tawag po, lumilipat ng tirahan. To be absent in the body is to be present with the Lord. Yung tunay mong tirahan, o kaya naman, natutulog lang. Wala ng kamatayan. Dahil sabi ni Jesus sa John 11:25-26, ako ang buhay at ang pagkabuhay na maguli. Ang sino mang sumampalataya sa akin bagaman mamatay, ay muling mabubuhay. At ang sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin, hindi na mamamatay. Kaya pag ikaw ay na kay Jesus, wala kang takot sa kamatayan. Well, hindi mo hinahanap, pero hindi ka natatakot kung siya'y dumating. At alam mo na darating siya sa tamang panahon. At hindi kung kailan lang niya gusto pumunta. Sapagkat naniniwala tayo na tayo po'y pinagpala ng mahabang buhay. Pero kung dumating ang panahon na siya'y kumatok, at dumating ang panahon, may timbre at tinatawag na tayo ng Panginoon, just close your eyes and go peacefully because you know you will be with the Lord forever and forever and forever. Amen. But please, don't die today. Don't die yet. Always declare that you will not die today and you will live longer and longer and longer. Mabubuhay ka ng mahaba, ng mahaba, ng mahabang buhay. Do you believe that? Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Hebrews chapter 2 verse 14 to 15, since the children have flesh and blood, referring to humanity, he too shared in their humanity. That is the incarnation of Christ. What is the purpose of the incarnation of Christ? Look at the verse. So that by his death, remember, kailangan mag-incarnate para mamatay. By his death, he might destroy him who holds the power of death. Who is that? The devil. Result, verse 15. And free those all their lives held in slavery by the fear of death. Yung mga natakot sa kamatayan, mapalaya. Kaya sa Apostol Pablo, napalaya, ang sabi niya, for to me, to live is Christ, and to die is gain. Hindi natin gustong mamatay agad. Hindi natin hinahanap ang kamatayan. Nag-iingat tayo. Gumagawa tayo ng mga practical na paraan para maingatan natin ang buhay. Pero we can only do so much. Hindi natin makagawa ang lahat ng bagay. Meron lang tayong magagawa. Kung sakaling ginawa na natin ang lahat ng ating pwedeng gawin at dumating ang hangganan at sinabi hanggang dito na lang tayo, tanggapin natin ito na may kapayapaan sa puso sapagkat alam natin that we will be with the Lord forever and forever. Never ever say goodbye. Always see later. We'll see you later. We'll catch you later. We'll see again in the by and by. Magkikita-kita tayo. What a great reunion to be with the Lord kasama ng ating mga mahal sa buhay sa kabilang ibayo. Shout amen. Shout amen. The devil has no power over you. Wala siyang kapangyarihan sa iyo. The only power the devil has over you is what you allow him to have. That's why my people are destroyed for lack of knowledge. If you do not know what Christ has accomplished for you, and then the devil will take advantage of that ignorance and he will hurt you badly.
Sabi ng Ephesians 2:6, we were seated with Christ in the heavenly places. Ito'y upuan ng pagpapala, ito'y upuan ng pamamahala. Tayo nakaupo sa upuang katabi si Kristo, sa upuang pinagpala, sa upuang pinaburan, at sa upuan ng pamamahala. Alam niya ng dyablo. Alam niya. Sinisiguro niya lang kung alam mo. Dahil pag di mo alam, pagsasamantalahan ka niya. At ite-take hindi niya alam, binayaran na palang kagalingan. O hindi niya alam, binayaran na palang kaginawan. So pagpepestahan ka ng kahirapan, mababaong ka sa utang, mababaong ka sa kahirapan, pagpepestahan ka ng sakit. Sapagkat di mo alam. Kaya chinecheck ng dyablo kung saan ka umaten. Chinecheck niya, tinuturo ba yan sa simbahan ninyo? Kaya kung hindi naman tinuturo yan doon sa simbahan ninyo, kampante ng dyablo, okay na, diyan ka na lang umaten. Misa, hinahatid ka pa nga niya eh. Kasi hindi siya bothered. Yung mga tinuturo na pag may sakit ka, baka kalooban ng Lord may sakit ka, huwag mong ipanalangin na gumaling ka. Baka mamaya hindi ka pakinggan ng Diyos. Magtampo ka pa sa Diyos. So ipanalangin mo lang kung may sakit ka, Lord, kung kalooban mo, kung gumaling, pagalingin mo, kung hindi na, kunin mo na ako, Lord. Sa ganito po bang mga katuruan, maka-operate ka ng faith? Hindi. Sapagkat ang faith nag-ooperate lang po kung saan merong deklarasyon ng salita ng Diyos. Kaya hanapin mo ang isang simbahan na itinuturo ang tinapos na gawa ni Kristo at kung saan maririnig mo, binayaran na, pinagpala na, pinaburan ka na, angkinin mo! Amen! Sapagkat ang pagpapala ng Diyos ay garantisado sa tinapos na gawa ni Kristo. Talo na ang kaaway. Talo na ang kahirapan, talo ang karamdaman. Pero sabi ni Ibe, bakit meron pong sakit yung iba? Pero bakit po yung iba ay may kahirapan? Now listen, hindi ko pwedeng sagutin kung anong nangyayari sa buhay ng ibang tao. It is his or her personal walk with the Lord and his or her walk of faith. I cannot talk about other people. You can only talk about yourself. Yun lang ang magiging sigurado ka. Kaya hindi ka pwedeng gumawa ng doktrina base sa karanasan ng iba. Ay, hindi mo daw ka pwede ituro ang kagalingan dahil kung natuturo ka ng kagalingan, dapat sa lahat ng church ninyo walang may sakit. Kung minsan may nagtuturo ng kagalingan, yung pastor mismo may sakit. May mga nagtuturo ng kaginawa, yung pastor mismo ay hindi maginhawa sa buhay. Mali ba ang turo? Tama. Ba't hindi pa nakikita? Huwag tayong maging mapaghusga. Sapagkat pag narinig mo ang butil ng katotohanan, tumatanim pa yan sa puso, konting panahon pa, yan ay tutubo. At pagtubo, magbubunga. Maghintay-hintay lang ng katotohanan sa tamang panahon, makita kung anong pinapangaral. Pero kung hindi nakikita, huwag nang ipangaral. Ipangaral mo para makita mo. Ipangaral mo para maranasan ng ibang tao dahil kasama yan sa tagumpay ni Kristo. Can you say amen? Amen. Number 1, Christ's humanity offered perfect sacrifice for our salvation. Number 2, Christ's humanity secured perfect victory over sin, death, and Satan. Number 3, I'll close with this. Christ's humanity provided perfect mediation between us and God. Perfect mediation. Si Jesus ay naging perfect mediator between us and God because of His humanity. Now, it's very important to know, mga kapatid, na yan pong pagkakatawan tao ni Kristo ay naging perfect mediator po siya. I'll show you the verse. 1 Timothy 2:5. For there is one God. How many God? One. There is one God and one mediator between God and man. Who is that? The man, ang taong si Kristo Jesus. The man, referring to the humanity of Christ. His humanity made him a perfect mediator. Why? Being God himself, he can represent God to us. Being man, he can also represent us to God. Kaya bilang Diyos, pwede tayong iharap ni Kristo sa Diyos dahil he perfectly understands God. At bilang tao, mga kapatid, bilang tao po, pwede niyang i-represent tayo sa Diyos. At bilang Diyos, pwede niyang i-represent ng Diyos sa harapan ng mga tao because He perfectly understands God. He is our perfect mediator. Hebrews 4:15, this high priest of ours understands
our weaknesses. He was tempted in every area, just as we are, yet He did not sin. That's why you don't have to explain yourself to God. He understands. Lord, nagpapaliwanag ka. Lord, hindi ko naman po talaga sinasadya. Natukso lang ako, Lord. You don't have to explain yourself. All you have to say is just be honest. Lord, I sinned. I messed it up. Nagkamali ako. Nadapa ako. Nagkasala ako. Mahirap ba yun? Aminin mo. Kasi ang dami-dami mong pinapaliwanag. Hindi mo may paliwanag, kumuha ka pa ng abogado. You don't have to. You need not to explain yourself. The Bible says He understands. He was tempted in every area of life. Saan ka tinukso? Tinukso din si Jesus. Pero si Jesus hindi napatukso. Si Jesus hindi po bumigay sa tukso. Kaya kung ikaw ay naka Kristo, pwede mong labanan ng tukso. Pwedeng madaig ang tukso. Bakit? Mayroong namamagitan para sa atin. Hebrews 7:25, therefore, He is able to save completely those who come to God through Him. Tell me why? Because He always lives to intercede for them. Them, referring to those who come to God through Him. Kaya wala kang dapat ipangamba. Naintindihan ka niya. Naintindihan niya ang paa mo, yari sa luad. Naintindihan niya ang kahinaan mo. Naintindihan niya. Hindi ka niya kinukondem. Pero pag naintindihan mo yung tinapos na gawa ni Kristo, dahan-dahan tayong binabago ng Panginoon. Mas malakas ka na ngayon kaysa kahapon. Mas malakas ka pa bukas kaysa ngayon sapagkat hindi tumitigil ang grasya ng ating Panginoon. Can you say amen? Let's see them again. 3 necessities of Christ's humanity. Let's read them out loud. Ready? Number 1, Christ's humanity offered the perfect sacrifice for our salvation. Number 2, Christ's humanity secured perfect victory over sin, death, and Satan. Christ's humanity. Number 3, provided perfect mediation between us and God. 3 important ideas: perfect sacrifice, perfect victory, and perfect mediation. All possible through Christ's humanity, which is a very clear typology that Adam is a type of Christ's humanity. Now, let me close by giving you the life application. Number 1, appreciate God's gift of salvation. You learn to appreciate Him. Alam nyo, maraming hindi nakaka-appreciate ng maraming bagay for the simple reason they do not understand the sacrifices. You do not appreciate much because of the ignorance of the sacrifices people have done. Hindi mo ma-appreciate ang freedom pag di mo alam yung sakripisyo ng mga bayaning nakipaglaban para magkaroon tayo ng kalayaan. Di mo ma-appreciate ang parents mo pag di mo naintindihan yung sinakripisyo nila para makatapos ka ng pag-aaral at maging magandang buhay mo. Di mo ma-appreciate ang sakripisyo ng inyong mga pastor unless you understand kung ano yung ginawa ng mga pastor upang mandito tayo sa kalagayan ng ating spiritual progress. Ganun din, hindi mo ma-appreciate yung salvation kung di mo maintindihan yung sakripisyong ginawa ni Kristo. Ang Diyos ay nagkatawang tao. He will be forever God-man because He became man and that great sacrifice for our salvation. Number 2, walk in Christ's victory. Lakaran mo ang bagong buhay. Lakaran mo ang tagumpay ni Kristo. Daig mo ang kasalanan. Daig mo ang kahirapan. Daig mo ang karamdaman. Hindi mo kailangan maging alipin ng bisyo. Say no to sin and live in the newness of life. Lakaran mo ang tagumpay ni Kristo. Kung paanong hindi ka kailangan maging makasalanan, hindi ka rin kailangan maging
sakitin at maging mahirap sa buhay. You can live healthy. You can live in the abundance of God's blessing once you truly understand the sacrifice of Christ. That He became man so that He can give us perfect victory. And finally, number 3, enjoy God's presence without guilt. You can truly enjoy the presence of God without guilt, knowing for a fact that Christ always lives to intercede for us. Yung intercessor, mediator, ang other word is advocate, defense attorney. Meron kang tagapagtanggol sa harap ng Diyos. Walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo. Kung sinisingil ka ng kasalanan, sasabihin ng tagapagtanggol mo, hindi na maaring singilin ang mama na ito sapagkat binayaran na yan sa krus ng Kalbaryo. You can enjoy the presence of God without any guilt because you know for a fact all your sins have been forgiven. Pinatawad na lahat ng iyong kasalanan. Can you say amen? All right, let's read them. 3 life application. Ready? Let's read them all. Ready? Number 1. Appreciate God's gift of salvation. Number 2. Walk in Christ's victory. And number 3. Enjoy God's presence without guilt. 3 words. Appreciate, walk, and enjoy. The big idea is, in Christ, I understand the Scripture. Why we say so? Because the Scripture is all about Christ. And if you are in Christ, you understand the Scripture. And you understand today that Adam is a type of Christ in his humanity. And appreciate the great sacrifice that Jesus did for our salvation. Thank God, in Christ, I understand the Scripture. Of course, we do not want to end this broadcast without giving those of you who are watching this broadcast the opportunity, or just maybe even the people in this sanctuary na mga baguhan na ngayon lang tatanggap sa Panginoon. Lalong-lalo na sa mga nanonood sa broadcast. Receive Jesus today because today is the day of salvation. Taas natin ating dalawang kamay. Pikit natin ang ating mata. Kung nais mong tanggapin ang biyaya ng kaligtasan, nais mong tanggapin ang Panginoon sa Kristo at maligtas. Sapagkat nagsakripisyo si Kristo alang-alang sa iyo. Siya'y Diyos na nagkatawang tao para bayaran ang iyong kaligtasan. Receive the gift of God's salvation today. Manalangin tayo. Sumunod kayo sa panalangin ng pagtanggap. Ariing isang personal na panalangin, bigkasin mula sa puso. Manalangin tayo, Panginoong Hesus. Ako po'y makasalanan. Hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Ako'y mapapahamak ng hiwalay sa iyo. Narinig ko po ang mabuting balita. Ako po'y naniniwala. Tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Salamat po, pinatawad mo na ang aking mga kasalanan. Isinulat mo na ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ako na lang po mananalangin, Ama, sa oras na ito, itinataas ko po sa harapan ang sinumang tumanggap, ang sinumang sumunod sa panalangin ng pagtanggap sa unang pagkakataon. Sa loob ng bulwagang ito, lalo na po sa mga nanonood sa broadcast na ito, pinagkakatiwala po namin sila sa iyong kagandahang loob. Sila'y lumago sa biyaya at sa bagong natagpuang pananampalataya. Sa pangalan ng Panginoon Jesus, sa lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan si Lord. Praise God. Amen. Isang beses pa, ano po ang ating big idea? In Christ, I understand the Scripture. Are you in Christ? You understand the Scripture. Naiintindihan din natin ang halaga ng banal na komunyon na ang ostya ay simbolo ng kanyang bugbog na katawan. Ang katas ng ubas ay simbolo ng kanyang banal na dugo. Sa kanyang dugo, pinatawad na lahat ng ating kasalanan. Sa kanyang bugbog na katawan, pinagaling na ang lahat ng ating sakit.
So tayo po'y dumako sa ating banal na komunyon. Sa mga nanonood sa broadcast, kunin po ninyo ang inyong communion elements and let's do this together. Let's do this together mga kabiyaya. Hawak-hawak po natin ang pinakamakapangyarihang simbolo ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Let's do this together. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ngayon naman ay binibigay ko sa inyo ng gabing isa'y pagkanuloy dumampot siya ng tinapay. Kanyang pinagpira-piraso at kanyang sinabi, ito ang aking katawan na pinagpira-piraso dahil sa inyo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Gayun din naman matapos maghapunan ni kanyang hinawakan ng saro at kanyang sinabi, ito ang saro ng bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Ate po itaas ang ating dalawang kamay at sumunod tayo sa panalangin na ito. Aming Ama, maraming salamat po sa aming Panginoong Jesucristo. Panginoong Jesucristo, maraming salamat po sa iyong banal na dugo na iyong itinigis sa krus ng Kalbaryo. Dahil po dito, lahat ng aming kasalanan ay iyon ang pinatawad. Maraming salamat po sa iyong katawan na nabugbog at nasugatan. Dahil po dito, lahat ng aming sakit ay iyon ang pinagaling. Gaya ng nasusulat, sa iyong mga sugat, ako'y magaling na. Ako'y naniniwala, ako'y magaling na. Aking dinideklara, ako'y magaling na. Ako'y malusog, malakas, masigla, pinagpala, pinaburan, at mabubuhay ng mahaba. Sa pangalan ni Jesus, maraming salamat po. Banal na Espiritu, sa iyong kapahayagan, sa mensahe ng biyaya, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Palakpakan si Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Isang beses pa, malakas, sabay-sabay. Ano po ang ating big idea? Are you in Christ? In Christ, you understand the Scripture. In Christ, I understand the Scripture. Last of all, let me speak to your heart. You who are watching this broadcast. If this broadcast has blessed you, and if not asking too much, I would like you to bless this ministry with your love offering, so that together we can reach the world with the message of full grace. And from the bottom of our hearts here at EMI, we would like to say, thank you for giving to the Lord. We'll see you next Sunday, purposely on site, but definitely we'll see you again online. Ako po si Bishop Emmy. Kasama po si Pastora Jo at ang kabuuan ng The Lord's Community and EMI Broadcast. Maraming thank you. Stay a bit for more announcements. Stay blessed and stay connected. Always remember, in Christ, you are forever. Charito!